ituturo ko naman sa inyo ang step-by-step tutorial kung paano kayo makakuha ng inyong PSA Sinumar Certificate online. Ngayon, open nyo lang yung Google search sa cellphone niyo. Dito sa may search, i-search nyo lang yung PSA. Dito, makikita nyo na agad yung PSA helpline. Click lang natin yan. Then, click order now. Then, dito, click nyo lang tong Sinumar. Dito sa my box, click nyo lang yan. Pag may check na, okay na yan. Scroll nyo lang pababa, makikita nyo yung continue. Click continue. Dito naman, para kanino yung Sinumar na kukunin ninyo. Halimbawa, Sinumar ninyo, click nyo lang tong my own Sinumar. Click continue. So, ito yung mga information na kailangan natin i-fill out mamaya. Click continue. So, meron lamang kayong 7 steps para matapos or makumpleto nyo itong pag-order nyo ng Sinumar online. Scroll nyo lang pababa, makikita nyo dito yung your sex. Dito, click nyo lang tong male kung kayo ay male. Then, lagay nyo yung pangalan ninyo, middle name, last name. Naman sa baba, your birthday, kung kailan kayo pinanganak, anong month, day, at saka year. Then, continue. Then dito, please take note, make sure your name is spelled correctly and matches your certificate of live birth. Click continue. And dito sa father's name, kung halimbawa wala kayong father's name sa inyong birth certificate, so click nyo lang yung my box. Then pag may check na, okay na yan, click continue. Pero kung halimbawa may father's name naman kayo sa inyong birth certificate, uncheck natin yan. Then, lagay ninyo yung first name ng papa ninyo, pangalan niya, middle name niya, at saka yung last name niya or apelyido. Pero kung halimbawa naman, or di nyo alam yung middle name ng papa ninyo, so pwede namang hindi lagyan dahil may nakalagay na optional dyan. Then, click continue. Dito, make it sure lang na mailagay ninyo is the maiden name of your mother. Kailangan pangalan ng mama ninyo sa pagkadalaga. Dito, pangalan ng mama ninyo sa pagkadalaga. Next is middle name ng mama ninyo sa pagkadalaga at apelyido niya sa pagkadalaga. Click continue. Nasa step 5 na tayo. Dito naman, use the place where you were born. Use the delivery address for your birth certificate will be collected in step 7. Dito, kung birth country mo or kung pinanganak ka sa Pilipinas, so wag mo na yan baguhin. Next is your birth province. Click natin yan. Then, kung anong province kayo. Kung halimbawa kayo ay Manila, Metro Manila, click natin yan. Next is select municipality. Halimbawa, kung halimbawa Manila, so click natin yung Manila. Then, click continue. Dito, ano nga ba yung purpose ng pagkuha nyo ng Sinumar? So, kung ano yung applicable sa inyo, yun yung piliin ninyo. Kung wala sa mapagpipilian, click nyo tong others. Then, pag click nyo yung others, ilagay nyo yung reason dito kung bakit nga ba kayo kukuha ng Sinumar. So, sa akin, for claims of benefits or loans, click natin yan. Click continue. So, dito sa delivery address and contact information na tayo, ito na yung pinaka-last step. So, scroll nyo na pababa dito sa recipient. So, kayo mismo ang nag-request ng inyong Sinumar. So, okay na yan. Dito, next, house number and street name. Lagay nyo dyan. Subdivision or building name. Next is delivery province. Click natin yan. Halimbawa, kayo is taga Rizal. Click nyo yung Rizal. Next is delivery municipality. Click nyo yan. Halimbawa kayo ay Teresa, click nyo yung Teresa. Next is the delivery barangay. Click natin yan. So, kung saang barangay kayo, halimbawa Dalig, so click nyo yung Dalig. Then, automatic, mailagay na yung delivery zip code. Dito, wag na wag kayong magkakamali sa yung cellphone number at saka email address. Dahil dyan mag-update si PSA sa status ng inyong in-order na PSA certificate dito. Nyo ma-fill out lahat dito, double check nyo muna kung tama ba. Pag tama naman, click nyo na itong continue.
Ayan guys, ito na yung mga details na nilagay natin kanina. Then, makikita agad natin dito yung amount due is 420 pesos. So, sa lahat ng certificate, ang sinumar ang pinakamahal, 420 pesos. Dahil ang marriage certificate at yung birth certificate is 365 pesos lamang. Ngayon, scroll nyo lang pababa. So, kung halimbawa hindi kayo yung magre-receive, piliin nyo tong I want to assign an authorized person to receive the document. Pero kung halimbawa kayo naman yung magre-receive ng document, so click nyo tong I am the only one who will receive the document. Ayan. Then, dito sa may box, click natin yan. Then, click continue. Ayan, so ito na yung QR code natin guys. Pwede na tayong makapagbayad nito through bank, through GCash, or kahit anong mga e-wallet. Basta may QR code na kayo. So, download natin tong QR PH. Ayan, at nasa cellphone na natin yung QR code. Then, pag halimbawa naman, hindi QR code yung piliin ninyo, so ito na yung inyong reference number. Dito sa reference number na ito, pwede na kayong pumunta sa 7-Eleven para makapagbayad through reference number. Then, halimbawa naman, through GCash, so mga online payment, pwede kayong mamimili dito, credit card, GCash, Maya, at saka over the counter through 7-Eleven, Palawan. Other options naman tulad ng BankNet, Dragon Pay. So, take note dito guys na hindi i-deliver sa inyo yung PSA birth certificate ninyo kung hindi nyo ito nabayaran. Kung kaya nabayaran nyo muna ito para ma-process ni PSA ipa-deliver sa inyo. So, bayaran nyo 365 pesos. Then, dito makikita na agad natin yung bills. Click lang natin yung bills. Under bills, dito makikita natin yung government. Click natin yan. Dito, search billers lang tayo. I-search lang natin yung PSA. Then, lalabas na agad yung PSA helpline. Click natin yan. Dito, lagay lang natin yung amount. Amount is 365. Then, the reference number na in-email ni PSA or ni-screenshot nyo nung nag-submit kayo ng order sa PSA. So, kung hindi nyo na-screenshot yung reference number nung nag-submit kayo guys, so mag-i-email naman sila tulad nung nakita nyo kanina. So, yun yung ilagay natin dyan na reference number. Then, next is your contact number. Then, your email. So, dito sa email, so optional lamang yan kung gusto nyong lagyan o hindi. So, kung lagyan ninyo, so magsisend ng payment receipt si GCash sa inyong email. Ngayon, click next. Then, click next ulit. Click confirm. So guys, pag may nakalagay na you might be repeating this transaction or kaya nag-failed, pag once na nabawasan yung balance nyo sa GCash, so automatic ito ay na-process na or nabayaran na. Pero kung halimbawa nag-failed siya or ganito yung lumabas, you might be repeating this transaction, then hindi naman nabawasan yung inyong GCash, so ulitin nyo lang. Pag ganun yung lumabas, so nagluluko yung GCash app, so pwede namang sa QR code kayo. Click nyo tong QR code. Then, dito, click nyo lang tong upload QR. Ayan. So, ito yung QR code na in-screenshot ko kanina nung nag-submit ako ng order sa aking birth certificate. So, click natin yan. Ayan. Then, click nyo tong pay 365. Dahil nabayaran na natin, so maghintay na lamang tayo ng 2 to 5 days dahil tayo ay within Metro Manila lang. So, maghintay tayo ng 2 to 5 days. Ang pinaka-maximum na yung 5 days, guys, pero kadalasan is 3 days. So, yun na lang hintayin natin. Natatawag yung delivery rider
na nasa area na sila para i-deliver sa inyo yung birth certificate ninyo. So, mag-present na lang kayo ng at least one valid ID. So, ganoon lang guys. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!